Welcome po. Thank you. Mrs. Ender, welcome. Parang di ka okay sa phone kanina. Maupo ka. Grabe, you went beyond your limit. Gusto ko lang pumunta dito para i-congratulate ka. Balita ko kasi, ikakasal ka na daw. Oo, nainggit ako sa'yo eh. Hindi naman kinakaingitan ng pag-aasawa, Kemal. Siyempre, mas alam mo yun kasi di hamak na mas madami kang experience, di ba? Alright, that's enough. What happened? Nandito ka kasi alam mo naman kung anong nangyayari, Mrs. Ender. I hope you remember we had a deal. Ang sabi mo sa akin noon, ako ang kakampi mo. Oo nga, pero matagal na rin naman yun. I hope you know that if you marry Zara, it means you'd be supporting Halit. Buong akala ko, galit ka kay Halit at Yildiz. Oo, galit nga. Pero kailangan ko din isipin yung sarili ko, di ba? Kung kumampi ka sa amin, tandaan mo na magkakaroon ka ng boses sa Argon Holding. Pero pag si Halit ang sinuportahan mo, siguradong walang makikinig sa'yo doon. You are smarter than this, Kemal. Mrs. Ender, sana alam mong hindi naman pera ang habol ko. Kung umaasa kang babalik sa'yo ang bruhang yon, Kemal naman, wake up. If she really wants to be with you, bakit wala siya dito? Nakapagdesisyon na siya. Mrs. Ender, ako ang hindi nakapagdesisyon. Dapat di ka na nag-abalang pumunta dito. Mukhang masyado ka yatang kinabahan. You're saying kung hindi na aksidente si Erim, you'd be married by now? Oo, ganun nga. So tell me, anong nakapagpabago sa isip mo? Mrs. Ender, hindi kita kakausapin tungkol sa personal kong buhay. Okay. Just so you know, marrying Zara is a very big mistake. Sa love and sa business, pareho kang matatalo. Better think about it. Maraming salamat sa concern mo sa akin. You're most welcome, Kemal. Kahit anong plano mo pa dyan, hindi matutuloy ang kasal. Yes, Ender? Alihan, nasa office ka pa ba ngayon? Oo, paalis na din ako in a while. What's wrong? You can invite Hakan later for dinner if you want. Si Hakan? Give me a chance na makabawi man lang sa'yo dahil sa pag-resolve mo nung naging recent argument nating dalawa. Ender, I don't think that's necessary. Alihan, I'm dying of boredom in that house. Sa ibang lugar naman tayo. Pwede naman tayong magkwentuhan man lang. I'll invite him, pero dapat andun din si Irem, so he'll go. Walang kaso yon. He can bring whomever he wants. Okay, see you later. May plano pala si Yildiz bukas ng gabi para sa mga taga-borsa. Yildiz? Himala, ano nakain nun? Bakit biglang Hindi bumait? ko nga din alam ba't bigla niyang naisip yun eh. Naisip ko magkaroon tayo ng theme na Zeki Moren. Okay ba? Gusto mo may live music? Okay, okay lang sa akin. Sige, push natin. Okay, konti lang naman imbitado. Mga kakilala lang natin. Okay. Mhm. Kaz, Mm. imbitado ba si Dundar? Tigilan mo nga ako, Irem. Okay ka lang? Ano bang masama doon? Mukha lang naman brusko yun. Pero mabait naman at obvious na bet ka talaga niya. Ay, Irem, tumigil ka na. Siyempre, di ko iimbitahin si Dundar. Di mo alam? Grabe, ang sweet-sweet niya kaya tumingin sa'yo. Halos matunaw ka, kawawa naman. Ang sweet. Sa sobrang sweet niya, muntik ka talaga akong langgamin. Bet ko siya para sa'yo.
pa linawi yung emir na yun, ha? Siguradong padating na yon. Saan pa pupunta yon? Teka, ako na. Okay. Aha. Mr. Kurban? Miss Zainab, magandang gabi. Magandang gabi din. Pinadala to ng bossing ko. Regards daw sa inyo at sorry daw sa mga nangyari. Okay. Sige, akin na yan. Eto, kunin mo. Ayan. Tawagan ko na lang siya. Talaga ba? Mga anong oras mo kaya siya matatawagan? May bisita lang ako, pero tatawagan ko siya agad. Okay. Sige, good night na lang sa inyo. Good night. Pakisara na din yung pinto. Ano ba yan? Zeno? Condolence? Sino namatay? Ako yata yung namatay, di ko alam. Sige na, pasok. Tabi. Huwag kang humarang dyan. Ano ba? Saan ko lalagay to? Diyan mo na lang ilagay. Sus. Ay. Binalhan ba naman ako ng buki na pampatay? Ang cute na kayo. Tumigil ka nga dyan. Prank ba to? Ano bang problema dun? Buti nga, nag-e-effort siya sa'yo, di ba? Weirdo. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Nagugutom ako. Magluto ka naman para sa atin, oh. Gutom ka? Oo. Sige, ikaw na lang. Ayoko. Bakit? Kasi may nag-imbita sa akin mag-dinner mamaya. Saan? Sasabihin ko sana talaga sa'yo pero hindi ko kaya. Nagdadalawang isip ako. Ano ba yon? Masama ba? Medyo. Si Alihan, inimbita kami ni Hakan mag-dinner sa bahay niya mamaya. Pupunta kami dun. Huwag na lang natin pag-usapan yung ganyan ni Rem. Kasi nga naman, best friend ni Alihan si Hakan kaya normal lang naman na magkita sila. Walang kaso yun. Di mo naman kailangang magpaalam sa akin pag ganon. Isipin ko palang nahaharap ako dun sa blue hill ng babaeng yun. Nasa stress na ako. Ayoko talaga yun. Ayoko maipit sa gitna. Pero ano bang magagawa ko? Pupunta ako dun. Kailangan eh. Okay lang. Kilala kita. Pumunta ka lang doon at i-enjoy mo yung dinner. Pupunta ka naman doon para kay Hakan. Okay lang naman sa'yo, di ba? So, ano ka ba? Okay lang, no? Baka mamaya magagalit ka na naman sa akin. Pag di ka pa tumigil dyan, magagalit na talaga ako sa'yo niyan. Okay, sige. Pasalamat ka. Madali ang kausap. Salamat talaga, Kas. Thanks. Halit, Yes? welcome. Thanks. Dati binibigyan mo ako ng bulaklak pag nagagalit ako sa'yo. Di mo na ginagawa ngayon yun. Yildiz, ikaw na nga ang may kasalanan. Gusto mo bang ikaw pang bigyan ko ng regalo? Are you serious? Hindi kita trinaydor, Halit. Sinubukan kong ipilit yung kasal ng anak mo. Kahit tanong mo pa kay Kemal kung gusto mo. Tinanong ko na si Kemal. Hindi niya daw talaga nagustuhan yung panghihimasok mo. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. So ano na kaya ngayon ang mangyayari? Nag-uusap na sila. Yun lang alam ko. May sasabihin pala ako sa'yo. Hindi ka na makikialam dito. At di mo na din iisipin to kahit kailan. Opo, sir, masusunod. Meron pa po ba? Oo. Ipahanda mo na kay Aisel yung dinner. Okay. Aisel, ihanda mo na daw yung dinner. Galit na naman si Halit. Opo, ma'am. Oh, Zera, mukhang malungkot ka. Wala siya sa mood. May problema ba? Just stop. Huwag mo akong pakialaman. Nag-break na ba kayo? Unbelievable. Look, she really wants us to break up. Ba't ko naman gugustuhin yun? Mas okay na mag-asawa ka na para wala ka na dito sa bahay. Stop it na nga, you two. Baka marinig pa kayo ni Baba niyan eh. Mali ba ako, Lila? Ba't naman di ko gugustuhin ikasal siya? Sinasabi ko lang naman sa kanya na parang imposible eh. You know what, Yildiz? Hindi kita pupuntahan pag problemado ako. Okay, fine. Wala kang utang na loob. Sana makasal ka na nang makita natin yung damit mo. You're really enabling her. Anong gagawin ko? Talk to her. Show that you're angry. Anything but that. Okay. Hindi ko talaga alam kung kanino ka nagmana.
Anong klaseng kebab to? Ang lamig-lamig na, tas tignan mo yung lanta na yung mga gulay. Tapos ito pa. Walang kwenta yung wrap. Kawalang gana kainin. Gusto ko sanang mainit ang pagkain ko. Wala ba akong karapatang gawin yun dito sa office ko? Alam nyo naman yung ipabiyahe nyo yung pagkain. Sana man lang sinigurado yung hindi lalamig agad. Lumamig ata kasi yung traffic, boss. Eh di sana naghanap ka ng ibang daan papunta dito. Oo nga, boss. Pasensya na. Hindi na maulit. Maintindihan ko naman. Naintindihan ko naman, laspag na yung linyang yan sa trabaho nyo eh. Lahat na lang kayo sinasabi nyo, naintindihan nyo, pero hindi naman. Yan talaga pinakaayoko, nakakainit ng ulo. Tapos ako na lang palagi ang nag-aadya sa kapalpakan nyo. Diyos ko naman, tikman mo nga! Makakain mo ba yan? Sabihin mo nga! Bro! Nabigay ko na yung mga bulaklak kay Miss Zainab. Nagustuhan niya ba? Gustong gusto. Okay, good. Diyos ko, tignan mo nga yan, ang lamig. Sino ba sa tingin nyo ang kakain yan? Kailangan ba ako magturo sa kanila kung paano gumawa ng wraps? Lika, ganito. Puntahan mo yung boss mo, tas sabihin mo yung nangyari. Dapat timplahan mo muna yung pita, tas lagay mo yung gulay. Tapos sa huli dapat nilalagay ang karne. Nakuha mo sinabi ko? Bro, may napansin lang ako doon kanina. May dalawang kaduda-dudang lalaki doon sa labas nila, Zainab. Tatawagan ko na lang yung boss mo mamaya, makakaalis ka na. Wala naman sigurong koneksyon kay Miss Zainab yun. Siyempre, wala. Hinahanap niyo yung kaibigan niya, si Emir. Ala. Mukha namang mabait na tao na yun, ha? Sa tingin mo kaya may atraso siya? Ano sa tingin mo? Pakialaman ko na ba? Alamin mo na lang muna kung sino yung mga yon. Pero ingat ka, huwag kang magpakita sa kanila. Huwag kang mag-alala. Sige, akong bahala. Dapat may tissue dito, ha? Sus, pengen nga akong tissue. Ayun, sagutin mo nga muna yung tong telepono. Sige na, baka ibaba niya na yan. Hello? Good evening, Miss Zainab. Good evening, Mr. Dundar. Kumusta ka? Buti napatawag ka. Oo, mabuti naman. Salamat. Nakuha ko nga pala yung mga bulaklak. Maraming salamat. Pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Wala yun. Gusto ko lang magpasalamat sa hapunan at humingi ng sorry sa inasal ko pagkatapos. Alam mo naman, di ba nangyari? Hindi, okay lang talaga. Pero hindi mo naman ako dapat laging padalhan ng malalaking bulaklak dito sa bahay ko. Uupakan kita dyan! Sorry bro, nabitawan ko Baliin ko kamay mo eh! Hello? Mr. Dundar? Ako ba kausap mo? Miss Zainab, hindi ikaw yung kausap ko. Meron lang kasing nangiinis sa akin dito eh. Okay, sige. Salamat pala ulit, ha? Good night sa'yo. Ikaw din, ikaw din. Isa pang baliw. Wala na yata akong makikitang normal na tao ngayon. Nakakainis ka. Nasaan yung tissue? Ano bang ginawa ko, bro? Umalis ka na nga sa harap. Alis. Ano to? Ito talaga nilagay mong baso sa mesa? Congratulations. Palitan mo yan. They're coming anytime. Tumawag na si Hakan. So kasama niya ba yung girlfriend niya? Oo. Nice. I just don't get couples like them na lagi talagang magkasama kahit saan sila magpunta. Give it 2 months, they'll get sick of each other. I don't care about other people's relationships, Ender. Nasabi ko lang naman ang observation ko. Alihan, I got you a gift. Bakit? Dahil hindi ka naging reckless and you made me feel better by apologizing to me. Also, para sa beginning of our friendship. Okay. I really hope you like it. Wallet? My friend ako na nagsabi na, in order for your wallet to be full and prosperous, it should be both given to you as a present and it should also be in color blue. I've never heard of that. Thanks. Sana swertehin ka dyan. Especially now that everything is working out fine for us. Kung makapagsalita ka, parang may alam ka. Tama ba? Let's just call it my intuition.
Thanks again for the wallet. I'm glad you like it. I'll get it. Okay. Mrs. Nesaket, pakikuha ang mga Welcome. coats Merhaba. nila. Welcome, Irem. Welcome, Hakan, dear. Thanks, Ender. Merhaba, dear. Irem, am I right? Welcome, dear. Come in, come in. Salamat po, madam. Irem, dear, parang napilitan ka lang pumunta dito. But don't worry, kaya mo to, ilang oras lang naman. Nag-sacrifice ka para kay Hakan na pwede mo din isumbat sa kanya later on because of me. You can thank me later. What's going on? Why are you so quiet? Ano bang nangyayari? What do you mean, dear? Ni hindi nga alam ng baba mo ang sinasabi mo kasi bawal malungkot sa bahay na to. Yildiz? Kita mo na, nasita pa ako. Abla, won't you say anything? Erim, I'm tired. And I'm not in the mood. Am I causing you guys any problem here? Tignan niyo kung anong nangyayari sa atin. Can I say something, Papa? Hindi ka pwede magsalita. Binabayaran ko ng malaking halaga yung mga tao na perwisyo mo. Sana naman matauhan ka na. Mag-isip ka nga. Okay, baba. Sweetheart, malungkot na nga siya eh. Hindi kaya madaling makipag-break sa fiancé. At sino naman ang nagsabing nag-break na kami? Akala ko lang naman kasi ganun ang nangyari, hindi ba? Of course not, Yildiz. We just gave each other space para makapag-isip. Space for yourselves, huh? Kumalma ka lang, darling. Tinatakasan ka lang ni Kemal. Sa amin mo na ibaling ang galit mo. Stop it. Just eat your dinner. This is all my fault. Hindi lang ako na-aksidente. Kasal na sana si Abla. And si Papa, hindi mawala ng pera. Did you hear that, Zara? Did you see what your ignorance has caused? Mayos ka nga. I can't believe kasalanan ko pa rin pala to. Si Erim na nga na aksidente. Tapos kasalanan ko pa rin. ay nako Abla, he just wants to blame someone else. Don't mind him, it's not true. Kaya ba pinuspone ni Kemal ang kasal kasi may gusto siyang iba? Yildiz, I swear malapit ka na talaga sa akin. Sobrang nakakairita. O Shalila, tayo na naman ang naiwan. As always, Yildiz. I really hate myself. Don't say that, Erim. I've even made my Abla sad. Wala kang kinalaman sa nangyari sa abla mo. It's something else. But you're always fighting, Baba. It really has nothing to do with you. Maniwala ka sa akin. Tama na, ha? Okay? Even if that's the case, bakit ginaganito mo ko? What are you talking about? You're always yelling, Baba. Keep telling me na malaki na ang nagastos mo. Alam ko naman yun, but it was an accident. Son, it's just that I'm going through a lot right now. So many things happening. Business is not doing so well. Are we having problems with money? Don't think about that. Just focus on your studies. And stop seeing those guys. Tsaka tama ako tungkol dun sa kotse, di ba? Hindi mo ba napansin na kahit gano'n, maluwag pa rin ako sa'yo? I know, Papa. I'm sorry. It's okay. It's okay, my son. Salamat. Thanks for not declining my invitation for tonight, Hakan. Thanks din, Irem, syempre. Oh, wala yun. It's our pleasure, right, dear? Oo. I should thank Alihan as well for hosting. That's nice. Kailangan ko din kasing makausap si Hakan. Good you're here. Alihan, dear, nasabi mo na ba kay Hakan yung tungkol sa custody case natin? Oo, alam ko yun. Sana manalo kayo. I'm very confident.
Thankful din ako he took care of Erim nung naaksidente siya. I've known Erim since he was a baby. I will never let our issue with Halit affect him. Sandali lang. Sabay kayong dalawa lumaban for custody? Magiging one big family kami, right, Alihan? So, Irem dear, kwento mo naman, paano ba kayong dalawa nag-meet ni Hakan? Kay Zeynep, pinakilala niya kami. Pansin ko lang parang napaka-active ng Yilmaz sisters sa mga buhay natin, no? Alam mo, hayaan na lang natin silang dalawa. They're happy together and very much in love. Isn't that enough? Yup. Okay, come here. Right, dear? That's great, really great. Akan, let's go to my office. May sasabihin lang ako sa'yo. Okay. Excuse us, ladies. Babalik din kami. Take your time. Parang ang tagal mong hinintay to. Parang nasa lahi niyo na yata yung pag-iisip na importante kayo, no? Alam mo, Ender, nakikita ko namang okay kayong dalawa ni Alihan. Sabay niyo pang hinaharap custody case para sa anak niyo. Naintindihan ko yun, pero kung inaakala mong sasabihin ko kay Zeynep at Yildiz na ang lahat ng narinig ko dito, nagkakamali ka, ibahin mo ko. In fairness, pansin kong ibang-iba ka kaysa sa mga Yilmaz sisters, Irem dear. I like that. Sa tingin ko hindi ka na dapat magsaya ng oras. Kasi wala akong sasabihin para ikalungkot ni Zeynep. At wala din namang rason para maging malungkot siya. Excuse me? Ganito na lang. Kunyari, nasa isang bus ka na puno ng tao. Nahihirapan kang humanap ng upuan. Nung nakaupo ka na, magsusuot ka ng earphones, tapos parelax-relax ka pa. Naghihintay kang umalis, biglang, pak! May isang matandang babae. Gusto mo sanang di pansinin pero naman nagigilty kang di pa upuin. Walang pinagkaiba sa mga ganap ngayon. Si Alihan mismo yung taong sinasabi kong nakaupo sa bus. Parang binibigay mo yung upuan na yon sa matandang babae. Nakuha mo ba? Alam mo ba kung ano yung pinakaayoko sa pagiging ignorante, Irem? Nagiging matapang ka lang naman. Pero, kung tutuusin, bagay naman sa'yo. Maganda naman yung what you see is what you get. Ikaw na ikaw naman talaga. Buti nagustuhan mo. Ay, ang ginaw. Diyos me. Grabe, akala ko talaga hindi sila aalis. Sobra naman para sa maliit na halaga, nagiging ganun sila. Ay, sus. Sus, tumigil ka nga dyan, Emir, ha? Tumigil ka na. Dinamay mo pa ako, pati ako hindi makauwi dahil sa'yo. Gumawa ka nga ng tsaa dun. Grabe siya, paano na ang brotherhood natin, ha? Anong brotherhood pinagsasabi mo dyan, ha? Pwede nga nila tayong pasukin dito tapos palayasin na lang. Itatapon lang nila ang mga bangkay natin sa ilog. Mamamatay akong walang kabuluhan dahil sa'yo. Anong gagawin natin, pre, ha? Paano na? Hingi ba tayo ng tulong kay Alihan? Sira ka ba? Baliw, may mga taong naghahabol sa'yo. Tingin mo, papayagan ka pa ni Alihan magtrabaho doon pag malaman niya yan, ha? Mag-isip ka nga. Oo nga. Ganito, makinig ka. Umiram tayo ng pera sa iba para mabayaran yung mafia. Diba? Very good idea. Talaga? Bayaran yung utang ng panibagong utang. Oo, diba? Pwede. Siguradong, pag malaman ni Halit na boyfriend ka ng anak niyang si Lila, aatakihin sa puso yun tapos mapaparalyze na talaga. Ipupusta kong buhay kung mangyayari yun. Wala, sinasabi ko sa'yo pagkatapos nito mag-aalay ako ng camel. Camel! Camel, sige, okay. Tapos uutangin mo yung pambili mo ng camel. Galing, ang talino mo talaga. Good night, din. Good night, Kamal dear. I've been wanting to call kasi nagtagal na nating di nag-uusap. Can we meet today? Naging busy kasi ako eh. Kaya di ako makatawag sa'yo. I see. It's because of work, huh? Siyempre, ano pa ba? Okay then. Baka pwede naman tayo mag-meet at mag-usap this afternoon? Sure, bakit hindi? Kamal, I've been thinking all night. I couldn't sleep. I kept thinking kung ako nga ba talaga yung reason ng lahat na nangyayaring to. Dapat yata mas pinalindigan kita dun sa lahat ng ginawa ni Baba sa'yo. Sarah, ano ka ba? Huwag mo nga sisihin sarili mo.
Ba't di muna tayo magsirilip para makapag-isip, makakapag-desisyon tayo ng tama? I don't wanna lose you, Kamal. Ayoko talaga. No matter what my boss says, hindi natin kailangan ikasal. I mean, hindi ka dapat maobliga doon, okay? Sarah, ako ang nagyaya sa'yo magpakasal eh. Hindi ka kailangan magpaliwanag sa akin. Pakiramdam ko lang parang medyo nasasakal talaga ako. Hindi naman kita pinipilit, di ba, Kamal? Sarah, huwag ka na nga muna mag-alala. Makinig ka sa akin. Sigurado ako makakapag-desisyon tayo para sa sarili natin pag binigyan natin ng oras pa. Okay, fine. And please don't talk about this to Baba. Para hindi complicated. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yun. Okay. See you. See you. Tara, walang tao. Shh. Sigurado ko ba? Tingnan mo ulit. Sige na. Ilang beses ko nang tininan, wala nga. Hala. Ano nangyari dito? Ha? Sino naman tinataguan mo? Ano bang sinasabi mo dyan? Ha? Ine-enjoy lang namin yung fresh air. Try mo. Hindi, Zeno. May balita kasi tungkol sa acid rain at ayaw naming mabasa kasi baka malusaw kami. Oo. Ano yan? Sino na naman niloko nyo? Wala talaga. Wala kaming niloko. Wala. Di nga, ano meron? Ano ba? Wala nga. Malalaman mo naman kung meron, di ba? Di kaya. Nalalaman ko na lang kung may ginawa kayo pagtapos na. Tama siya dun, bro. Di mo naman first time to magkamali. Salamat, Makinig kayo. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Basta labas ako dyan. Okay. Okay, boss. Copy that. Sige. Sige na. Okay. Hala. Psst. Check mo nga ulit, please. Okay na nga sabi. Hala. Gunaiden, di ka magjo-jogging ngayon? Talagang di mo yata mapigilan dumaldal pag umaga, no? Ano na naman ba? I'm the only one who tolerates you here, you know. Salamat naman. Ikaw lang naman talaga yung iniisip ko eh. Yildiz, alam mo, I'm super fine. You don't need to worry about me, okay? Anong nangyayari? Okay na ba kayo ni Kemal? May date na ba ang kasal? Malalaman mo din soon. Sus, di bale na lang. Huwag mo nang sabihin. Kasi pag ganun, mali na naman intindi mo sa akin. Di na ako makikialam sa'yo. Please, I would love that. Pero mag-iingat ka pa din ah. And why is that? Di si Kemal tinutukoy ko. Pero pag sinabihan ka ng isang lalaki na maghintay at pag-isipan mo pa, ibig sabihin lang nun, may ibang babae na naghihintay sa kanya. Halatang expert ka na dyan, ha? Hindi naman sa ganun. Nag-iisip lang kasi ako. Ang dami ko naririnig sa ibang tao. Ayoko namang mangyari sa'yo yun. Tignan mo nga si Erim. Nade-depress na naman kasi hindi natuloy ang kasal mo. You have no idea what you're talking about. Will you just shut your mouth? And finally, in the end, the river flows back to the sea. Kawawang Zera yan. Palagi na lang siyang iniiwan. Pag sobrang lungkot niya, she'll need us more. Okay yun para sa atin. Pero di ko alam kung paano sila naging close ni Kemal. Actually, they're not that close. Di kaya ni Zera yun. You know? Siguradong si Kemal ang mismong gumawa niyan para lang makaganti na siya talaga kay Yildiz. But we're not so sure about what really happened then. Kung pinagsisisihan ba talaga ni Kemal or something happened with Yildiz. Wow. Tingnan mo nga yung mga haka-haka mo, ha? Jenner, it's not just a theory. Pinaglalaroan sila ni Kemal by making them fall head over heels in love with him. He only thinks of himself. E di ngayong hindi na sila okay ni Zera, wala nang problema. Ayos na. Hindi. Di natin pwedeng hayaan ganun na lang, Jenner. Oo, hindi talaga. Kasi mababaliwala ang lahat. Ha? So anong gagawin natin, Abla? Jenner, pag matuloy ang kasal ni Zera, siguradong mai-improve ang stocks ni Halit and later on, baka matalo niya si Alihan. Hindi natin pwedeng hayaan mangyari yon. So anong plano? Maninira na naman tayo ng pamilya? Hindi. Hindi lang natin sila hahayaang maging pamilya. Oo. Ay, salamat naman at matatahimik na ako ngayon. Ganito, you'll be with me the whole day. Makinig kang maigi sa akin. Now, here's the plan. Janelle, I want you to make sure that you are always...
Good Good night din. Brand new day, ha? Indeed it is. Hindi ka ba nagtataka kung bakit parang tahimik si Halit lately? Oo nga eh. But let's see what happens. I mean, we need to stop buying in any case, pero Great. we still have to wait a little more. Honestly, hindi na ako mapakali. Gusto ko na din talaga ng kasiguraduhan. Siyempre, I understand na kaya mo gusto nang matapos kasi gusto mo nang bumalik kay Zeynep, di ba? So much time has passed. Can I give you some advice? Shoot! Pero di mo magugustuhan. Sige na, Hakan. Sabihin mo na. Parang ang bilis mo lang tinanggap yung offer ni Ender. That's not an advice. Sabi ko na di mo na magugustuhan eh. Hindi ka talaga magaling mag-motivate ng tao. That's me. By the way, parang ang bait ni Ender kahapon. Tama ba ako? I noticed, pero nagkakamali ka. Kasi siguradong may binabalak na naman yon. Natatakot ako sa kanya. As you should. I think the real problem will start once Halit finds out about the custody case. I agree. But I think ang taong tulad ni Halit hindi pwedeng magpalaki ng anak. That's the only reason why I'm supporting Ender. Zeynep, I'll be keeping these para pag-aralan din ni Metin. Okay. Oo nga pala, may ginawa ka na ba dun sa mga stocks? Wala pa. Naghihintay pa ako ng tamang oras para doon. I'll do what's necessary then. Oh yeah, by the way, meron bang nagpapatanong sa'yo regarding this matter? Wala naman. Okay, they won't even dare try it. Come in. Excuse me, Mr. Halit. Hindi ko alam na may meeting ka pala. Tuloy ka, paalis na din naman ako. Anong update, Metin? Sir, kasi What is it? Tell me. Mrs. Ender filed a custody case. Erim's custody? Now she's really gone crazy. And Mr. Alejan also signed on it. Aalis na ako. I'll see you later. Pagpapayarin ko siya. Emir, Oh. Ang galing mo naman. Nahanap mo ako. Kahit nasaan ako. Wala pa rin ba yung pera ko, ha? Ano? Hindi, ready na bro. Kaso, kulang pa kasi. Makukumpleto ko din naman yun. Sandali lang. Mabuti kung ganon. Dadating kami mamayang gabi para kunin ang pera. Pwede bang bukas na lang ng umaga bro? Para makumpleto ko pa. Ang sabi ko mamayang gabi. Okay, sige. Ano nangyayari? May problema ba? Sino ka naman? Ako? Kaibigan lang naman ni Emir. May problema ba? Pwes kung kaibigan ka, huwag kang makialam dito. Bro, di ka naman gagamit ng baril ngayon, di ba? Hindi kasi ako ganun eh. Sige na bro, lumayo ka. Sige na, umalis ka na, alis. Mag-uusap ulit tayo, Emir. Pasalamat ka nandito tayo sa opisina mo. Kikita Alis tayo. na! Ano bang kailangan sa'yo ng mga yun? Hindi ko rin talaga alam, bro. Sabihin mo sa akin kung may problema. Kakausapin ko si Dundar para ayusin. Hindi. Huwag ka na mag-abala. Wala yun. Salamat. I-save mo yung number ko sa phone mo. Tapos tawagan mo ko pag may problema, okay? Salamat, bro. Unang launch ni Mrs. Sedef. Of course, she wanted me to organize, and we accepted. This is what we're known for. I feel confident that we'll do well in terms of international sales and marketing. Diyan kami makikilala. Ander dear, Oh, Sedef. I know you can handle big accounts now, but salamat sa pagtanggap ng offer ko and doing my event. Oh, come on, Sedef, dear. Matagal na tayong magkaibigan. Of course, tutulungan kita. Tell me what you think. Nagustuhan mo ba lahat? I love it. Everything's just perfect. Oh, my dear. Thank you very much. Oh, nandito si Mr. Osman. Sige, welcome mo back. sila. Okay. Janelle, halika. Ano yun, Abla? Kamusta? Ready na ba lahat? Ready na ang lahat. Okay na, si Zera, nakausap mo na. I did. Sabi niya dadating siya, pero di ko alam baka magbago isip nun. I'm not sure.
Sana pumunta siya. Oh, here she comes. Ako na bahala. Sarah, dear! Welcome, my dear. I really tried my best to convince myself to show up here. Mas okay na yan kaysa magbukbuk ka sa bahay. I'm really glad that you're here, Sarah, dear. Pero gusto ko na talagang umuwi. Depressed pa rin ako. Oo, tama na nga yan, Sarah. Kalimutan mo muna lahat. Come on, let me get you a drink. Nope, I don't drink anymore. Kailan pa? What do you mean? Kamal doesn't want me to drink. I am keeping my promise to him. Huh. Now I really understand kung bakit ganyan kakalungkot ngayon. I see it now. What are you saying, Ender? Don't mind me. No, really. I'll just go get you some tea. Ender, please sabihin mo na sa akin. Kailangan ko ng advice from someone who really knows me. Please. Ay, Sarah dear, paano ba to? Kung susundin mo lahat ng sasabihin niya sa umpisa pa lang, ibig sabihin lang nun, this won't be the last time you'll get hurt. He'll just keep on controlling and manipulating you. But he's just looking out for me. I mean, ayaw niya akong nalalasing. But you're contradicting yourself here, Sarah. Di mo lang napapansin. Gusto niya ba talaga yun para sa'yo? O kasi ayaw niya na makita siya in public na kasama kanyang lasing dahil natatakot siya sa posibleng scandal na pwede mong gawin? Magkaiba yun. I think it might be both. I think it's your destiny. You always end up with dominating men. Your baba, your boyfriend. Anyway, I think you're right, Ender. All my life, sunod-sunuran lang ako. Alam mo ba? I'm a pushover and I let people walk all over me. I'm really tired of it. Sarah, dear, listen. A man should love you for who you are. He cannot just treat you like a little child. Matanda ka na at lahat naman ng tao nagkakamali and it's okay. Nagkamali ka din. You were young then. And it's normal to make mistakes. But you're independent now and you know for sure ang mga limitations mo. Yeah, exactly. Don't let anyone, not even him, control you. Huwag mong hayaan na susunod ka lang sa lahat ng sasabihin niya. Control freak kasi siya. That's a big no-no. Hayaan mo nga siya. Let's get one shot. Sige na, here you go. There. So, would you like some more? Yeah, I do. Nasaan yung nagsiserve? Merhaba. What's wrong with you? Anong problema? Anong ibig mong sabihin? Ano yun, hindi na din ba tayo pwedeng magbatian ng maayos? Oo. Hindi na. What's going on? Sabihin mo naman sa akin. Ano pa bang sasabihin ko? Alam mo na naman ang lahat, di ba? So you're back to caring about me again, ha? At tinatanggap mo na apektado ka sa lahat ng naririnig mo tungkol sa akin? Nakakainis lang naman isipin na nagsayang ako ng oras kakaisip sa mga naririnig ko tungkol sa'yo. Nangihinayang lang talaga ako. So niloloko mo lang ba sarili mo ngayon? Ang dami mong ginawa pagkatapos mo makasal. Na nakahanap ako ng rason, nasukuan ka tuwing naiisip ko yun. Paano tayo matatapos, Zainab? Di na magiging tayo. Magkaiba na yung landas natin. Kung magtagpo ulit yung landas na yun, then it's destiny. Ang tawag doon aksidente, hindi destiny. At gagawin ko lahat para hindi mangyari yung aksidenteng yun. Kung ang dalawang tao destined na magkasama, Zainab, kahit anong mangyari, magtatagpo at magtatagpo din ang landas nila. Totoo yan, pero hayaan mo na yung mga taong nakatadhana sa isa't isa ang mag-isip niyan. Hindi tayo. Don't be too sure, Zainab Yilmaz. Makakaalis ka na, Alihan Tajdemir. Okay. Mark my words.
siya. Akala mo kung sino. Grabe. Ngayon lang yata ako nakakita ng taong ganun kabilis kumbinsihin. Tingnan mo siya ngayon. Kung pinipilit kang gawin ang isang bagay, konting pilit lang, babalik ka din sa dati. O sige, ipagdasal na lang natin na effective. Don't worry, effective yan. Hindi naman ganun kalalim ang love nila ni Kemal. Ha? Kung si Kemal ayaw may makasamang lasinggerang babae habang buhay, kailangan niya pang pag-isipan maigi kasi yan na si Zera. Nasaan na yung model? Ah, ayan na. Oh, sige, puntahan ko na si Zera. Merhaba. Merhaba. Halika dito. Sarah, dear, okay ka lang ba dyan? I've been thinking, Ender. I wasted my time and it's not even worth my anger. You're so cute. Halika na, I'll introduce you to someone. Let's go. Sabi ko sa'yo buti dumating ka kasi madami kang makikilala dito. Hindi yung nakakulong ka lang sa bahay. I won't stay any. Oh, more, Ender. We're very sorry. Excuse us. Excuse Please me. excuse my friend. Zara, dear, ang tagal na din since yung huling inom mo, no? It's not my fault. She was the one who bumped into Pwede me. akong kumuha ng cab para sa'yo. You should go home and rest. You really think so, Ender, huh? Janer, dear, halika nga dito sandali. Ano yun, Abla? Pwede mo bang samahan si Zara kumuha ng cab, please? Ah, oo sana. Kaso kausap ko si Mr. Fatih doon. Medyo importante pinag-uusapan namin eh. Si Murat kaya, baka pwede. Who's Murat? Murat is our friend. Wala akong kilalang Murat, Ender. Halika dito, Murat. Tulungan na kita. Murat, dear, could you do us a big favor at pakisamahan naman si Zara? Oo naman, tulungan ko na siya. Oh, thank you so Okay, much. bye, dear. Okay, I'll call you later. Oh, easy lang. Tawagan mo na sila. Now, everyone goes back to who they really are, Janer. Ha, na may konting push natin. Ano, Abla, di ba? Come on. Mission accomplished.